Patayin na natin yung mga nandito sa ating live, and we are live. Welcome po dito sa ating live training and coaching Q&A, FB Ads Mastery with Coach J. Gregorio. And ang ginagawa natin dito, tinutulungan natin yung mga aspiring media buyers, no? Mga gustong mag-level up yung skills nila, or even yung mga business owners na gumagamit ng paid advertising. Be specific, Meta Ads or Facebook Ads. So kung isa kang business owners or media buyer, freelancer at media buying or Facebook ads yung services mo, can you please type dyan sa baba kung ikaw yon? That's me, Coach J. Business owners, media buyer, ibig sabihin nag-handle ka ng mga client and ikaw yung nag-run ng Facebook ads nila. Sige nga. Or kung isa kang aspiring media buyer, gusto mo matutunan paano matuto ng another skills, no? Sa Facebook ads, can you please type dyan sa baba kung ikaw yon? Type me. Ako yun, Coach J. Gusto ko lang malaman yung audience natin kung tama ba yung mga right people ba, yung mga nanonood ng ating mga training. Gusto ko lang mag-quick survey. Sige, go ahead. Type ako yon, Coach J, kung isa kang media buyer, business owners, or aspiring media buyer. Ayan. Yan. Mamaya po natin sasagutin yung mga katanungan dahil meron po akong pin-prepare na training sa inyo. And hopefully meron tayong extra time mamaya para sagutin yung mga Q&A nyo. So, our topic ngayong gabi, pag-uusapan natin, no, bakit napaka-importante, bakit sobrang halaga yung ROAS na tinatawag. Ayan. Sino dito makakapagsabi ng kahulugan or meaning ng ROAS? Yan sa chat. Sige nga. Ayan. Wait lang natin makapasok yung iba. Ayan. Okay. Ayan. Joining pa lang yung iba. Sige. Kahit replay mo tong mapanood, sige, engage ka, type mo, no? Kung media buyer ka, business owners. And also dun sa questions ko, sino dito nakakaalam ano yung ibig sabihin ng ROAS? Ayan, sa business. Gusto kong malaman. Ayan, syempre. Ano yung ibig sabihin ng ROAS? Lagyan natin kung ano yung spelling ng ROAS, no? Ayan. So, i-all caps ko po. Ayan, ROAS. ROAS. Yan. Ano po yung ibig sabihin nito? Sige, type dyan sa chat. Gusto kong malaman. Gusto kong mabasa. Sige nga. Sige nga. Gusto kong malaman. Gusto kong mabasa. Yan. So, live na tayo. Check ko lang dito. Yan. Yung iba. Engage lang kayo, guys, no? Mas maganda nag-i-engage kayo para, yun, mas ginaganahan ako mag-training. Ayan. Thank you so much. Ayan. Bago natin sagutin, no, yung mga batiin muna natin yung mga nandyan, of course, no? Sige, shout out po kay Charles, D.A. Cruz, Miriam, thank you so much for coming here. Business owners, wow. JC, return on ad spend, nasabi na ni JC, no? JC Lopez. Si Ja Niamra, tama ba? JA na lang. Miriam, nakalimutan na daw niya. So, nandun po, chinat po nila dyan, no? Chinat nila. Thank you so much for coming. Sa mga bagong pasok lang, Joseph, Beans, John Pajardo. Shout out po, yan, John Pajardo, Salinas. Jeff B is watching. Thank you so much for coming. And ang pag-uusapan natin, no, yung mga bagong pasok lang, para aware lang kayo at para alam nyo lang, ang pag-uusapan natin ngayon is bakit importante yung ROAS or yung return on ad spend sa bawat ginagastos or ini-invest natin on Facebook ads. Mahalaga po na dapat alam natin yon. So, sino dito yung member na ng Facebook Ads Group for Pinoy Media Buyers? Meron ba dito? Meron ba ditong member na nun? Gusto ko lang malaman. Meron ba? Ayan. Ayan. So, recently, ayan, I believe marami po kasi shinare ko to dun sa group natin. Kung hindi man kayo naka-join sa ating Facebook group, right now, meron ng 26,000 members yun. So, feel free to join. Search mo lang sa Facebook mo, Facebook Ads, Media Buyer. Lalabas na po yung sa akin. Hopefully, top 1. Ayan, makikita nyo naman po kung akin yun. So, join kayo dun for free kasi mas madalas active ako doon na nagpo-post. Yung itong weekly training, weekly coaching na ginagawa ko lang siya once a week. So, doon, multiple times per week, nagpo-post po ako doon. Ayan, so para mas ma-take advantage yung mga changes, updates, and topics, tips, and strategy when it comes on Facebook ads, doon po kayo mag-join. Ayan, Facebook ads, Media Buyer, Facebook ads group. Ayan, kulay blue po yung banner nun. So, recently,
2 days ago, 3 days ago. Yan. Nag-post po ako doon. Question ko is, bakit importante yung ROAS? Bakit mahalaga yung ROAS? Pag-usapan muna natin, ha? Bago tayo dun sa topic, kasi i-share ko na sa inyo yung sikreto. Yan. Siyempre, bakit siya importante, no? Bakit siya mahalaga? Kasi kung titingnan natin, lahat naman ng marketing, hindi naman lahat ng marketing is dapat ginagawa mo. For example, ang business mo is nagtitinda ka ng buko salad. Yan. Tingin mo, kailangan mo pa bang i-apply yung Facebook ads or email marketing sa business mo? So, ibig sabihin, kailangan nauunawaan natin bakit importante yung bagay na to sa business na meron tayo. Okay? So, ayun, thank you so much for sa pag-engage. Si Miriam, tama po kayo. Return on ad spend. Ayan, ang dami nang sumagot. Bibigyan ko sana ng prize kanina yung nakahula. Mamaya na lang, no? Kaya stay tuned dito sa ating live training. Live training po, and hopefully magkaroon pa tayo ng extra time for Q&A. So, training po ang gagawin natin right now. Hindi muna masyadong Q&A. Kasi gusto kong i-share sa inyo to. So, bakit importante yung ROAS, no? So, yun yung unang tanong. So, ROAS is simple. Ayan, napakasimple lang po ng ROAS. Ang ibig sabihin ng ROAS is magkano ang kinikita mo sa bawat piso na ginagastos mo sa Facebook ads. Ganun lang po yung analogy. For example, ganito. Kung gumastos ka ng 10,000 pesos, ayan, sino makakahula dito? Sabihin natin ito yung ad spend. Ad spend. Nagastos. Okay? Tapos, meron kang sales na 30K. Ito yung sales. Benta po, ha? Kumbaga, hindi pa ito malinis. Sino dito makakapagsabi kung magkano yung ROAS mo dito? Ayan. Sino makakapagsabi? Ayan, hintayin ko sa chat. Batian lang natin si Diomar, Aiza, Miriam, Ral. Thank you so much for watching. Razel, Elaine, Zane. Thank you so much. J. Gika. Hindi ko mabanggit na. Sige. Sino dito makakapagsabi na gumastos ka ng 10,000 sa ad spend, then 30,000 ng sales? Magkano ang ROAS? Sige, go ahead. Ayan, paunahan. Ayan, sige, go ahead, go ahead. Okay. 3K. IQ. 3K ang sinabi niya. Hindi po 3K, ha? 3X, sabi ni Charles. Tama yon. Yan, hindi po siya 3K. So, ang ROAS mo dito is lumalabas po ng 3X. So, meaning, kapag may nag-ads ka ng, kung sabi, same lang, 10,000 ad spend, tapos ang sales mo is naging, sabihin natin, naging 50K, okay? Naging 50K, magbabago siya. So, hindi na siya 3X. Magiging 5X. Kung nag-ad spend ka 10,000, tapos ang nabenta mo is 100K, that's 10X. Okay? So, ibig sabihin, sa bawat piso na ginagastos mo, okay, may bumabalik na 5 piso dito. So, tingin nyo, maganda bang business model yung business mo? Maganda bang analogy or strategy yung Facebook ad sa business? Kasi kung titingnan natin, parang hindi ka na maghihintay ng sobrang tagal para, di ba, para kumita ka sa business mo, sa Facebook ads mo, para maibalik yung investment mo sa Facebook ads. Tingin nyo, maganda ba yung idea ng Facebook ads? Sobrang genius. So, sobrang ganda ng advertising kung titingnan nyo, guys. And, sabi nga ng, sino dito nakakakilala kay AJ Perez? Nagkaroon kami ng, last year pa yun, nagkaroon kami ng podcast, nasa YouTube ko yun. Meron siyang isang sinabi doon na sabi niya, ang akala ng mga business owners is nakakatipid sila. Okay, ito yun para maset yung natin expectation. Akala nila nakakatipid sila kapag hindi sila gumagastos sa Facebook ads. Sino dito? Sino dito yung tinitipid yung business at ayaw gumastos sa Facebook ads? Okay? Ang akala natin nakakasave tayo at nakakatipid. Pero in reality, ang nangyayari po, maraming opportunity, malaking sales ang nawawala sa atin. Dahil hindi tayo nag-spend on FB ads. Ayan. Tinitipid. Huwag niyong tipirin ang business nyo as long as positive ang ROAS. Hindi, yung indicator na i-stop ka lang sa pag-ads mo at pause ka muna, kailangan mong mag-change plan, change strategy, business plan, kung hindi ka na profitable sa ads mo. Kung na-hit mo na yung 1 pababa. Okay? So, bakit
ka mag-stop sa ads, Coach Jay, kapag na-hit mo po yung less than 1 ROAS. So, ang ibig sabihin ng less than 1, kapag ganito na, kapag nag-ads ka kasi ng 10,000, ayan, babaan lang muna natin, a day, tapos ang benta mo is 10,000 a day din, okay, ang ROAS po niyan is 1. So, meaning, break-even po. Break-even strategy. So, tingin nyo, good practices ba yung break-even ka lang sa business? Sino makakasagot dito? Good ba siya? Kung titingnan natin, tingnan nyo siya ng long term, ha? Okay pa rin ba na mag-run ka ng ads, mag-invest ka sa Facebook ads kahit na hindi ka kumikita, kahit break-even ka lang, o kumaga balik puhunan? Okay lang ba? Irene, thank you so much for watching. So, nanonood daw siya sa aking YouTube. Make sure to subscribe naman. Libre lang. Yeah. Sige, gusto ko malaman. Okay ba sa business? Irene, sabi ni Irene, okay. Naintindihan ko. Irene, yes, no. Sabi ni JC, no. Si Aiki, no. Yes and no. Dalawang sagot. Siyempre, i-consider natin, dito, may mga cost of goods pa tayo dyan. Kung ito total kasi natin, let's say yung ano natin, yung COGS, no? Cost of goods. Magne-negative talaga tayo. Magne-negative 1. So, kaya kailangan mong makuha kung ano yung target ROAS ng business mo para maging profitable siya. Yung iba, 2 ROAS. Yung iba, 3. Yung iba, 4. Yung iba, 5. Yung iba, 100 ROAS. Yan, and so on. Hindi ko alam kung sino nakakagawa ng 100 ROAS, no? Pero, ang healthy dito, depende sa business, ha? Depende sa business kung magkano yung cost of goods nyo. Ang healthy dito is dito sa 2, 3, 4, 5, and so on. Kapag 1 kasi, at naggumagastos ka ng mga materials, may mga supplier ka para sa product mo, tapos 1 lang ang ROAS mo, hindi siya best. Ibig sabihin, you need to change and stop, pause, and change your strategy. Okay? So, anong gagawin mo? Close mo yung business mo? Hindi. gawa ka ng strategy. Gawa ka ng ano ba yung pwedeng mong magawa. But take note, ha, meron kasing mga business model na kahit 1 ang ROAS, still profitable pa rin sila. Okay? May mga ganon. Dadaanan naman natin yun mamaya. Okay. So, ang healthy, at least, more than 1 ang ROAS, yun yung kailangan nyong makuha. Okay? Para hindi po kayo malulugi. Okay? So, sabi nga, no, if you don't track, lalagay ko lang yung parang ano na to, parang quotes, no, para maalala natin. If you don't track, ibig sabihin, kung di mo nasusukat yung ROAS, di mo nasusukat, okay, you're not in business. Kasi ito isa sa mga pinakamalagang numbers na dapat tinatrack natin. Kumbaga dito parang nagsusunog ka lang. You're burning up cash. Ayan. Cash. Dollar sign. Burning. Ayan, burning po. So, kailangan alamin natin bakit mahalaga yung ROAS. Bakit everyday po ang pag-track ng ROAS, ha? Hindi lang siya monthly, hindi lang siya yearly, hindi lang siya weekly. Everyday po dapat ang pag-track ng ROAS. Pero syempre, isusuma total mo yan after a week, after a month, kung profitable ka pa rin naman. May mga time kasi na, yes, ROAS, hindi siya stable. Sa Facebook, hindi magsasabi na, ito yung potential ROAS na pwede mong makuha. Ikaw lang po yung merong control doon. Tayo lang ang merong control paano natin ma-increase yung ROAS natin. Kaya, yun yung pag-uusapan natin at isi-share ko sa inyo dito sa live training. Okay? So, if you're ready, can you please type ready dyan sa baba, sa comment section. If you're watching, kung replay mo man to napanood, sige, engage ka, type ka ng ready. Sobrang laking tulong sa akin na nag-engage kayo sa mga training ko. Ayan. Don't worry, wala po akong ibebenta. Libre po itong training na to. Wala akong isisend na GCash later to pay. Ito po yung kailangan yung bayaran. So, this is a free and gusto ko makahelp sa mga business owners, of course, sa mga kababayan natin na gustong mag-scale and maging profitable yung ads nila. Okay, that's one only intention dito sa aking training. Okay, ready? Sige. Type nga.
Red, thank you so much. Ayan. Peter De Villa. Oh, thank you so much, Sir Peter. Thanks for tuning in. Aiki. Okay, sige, let's do this. Alicia, Teja, thank you so much. Dave, thank you so much for coming in. Okay. So, iisa-isahin natin. So, hindi po ako mag-tutorial dito, ha? Sa YouTube ko po yung mga tutorial. So, dito, ang ibibigay ko sa inyo, no, is, bakit sobrang halaga na dapat meron tayong gawin para ma-increase yung performance ng ating Facebook ads. To be specific, yung ROAS or yung return on ad spend. So, based on my experience, ilan ito sa mga dapat na una mong ginagawa or priority na dapat mong unang gagawin. Okay, so medyo marami-rami to. Isa-isahin natin. Sulat ko lang. Number 1. Okay. Share screen. Number 1, you need to optimize. Ayan, optimize. Okay? Pagandahin. Okay, kumbaga, paayusin, okay, i-level up your ad creative. Ayan. And copy. Sama na natin yung copy. Asensya na kayo sa akin sulat ha. Hopefully mabasa nyo po. At makapag-take down notes. Ayan. Yan, sige. Ililitan ko ng konti later. Pero, you need to optimize your ad creative and ad copy. Okay? So, ano ba yung ad creative, Coach J? Yan po yung creative na nakikita natin sa Facebook ads. Kapag sponsored po yung nakita natin sa Facebook, may mga nakikita tayo dong mga image ad po ang tawag doon, or image creative. Kapag video naman po yung nakita natin sa ad, ang tawag doon is video creative. So, ano ba yung mga best type of ad creative na nagpe-perform ng maganda talaga? Okay, so bibigyan ko kayo ng ilan sa mga tips. Ayan, tips ang pag-usapan natin dito. So, dito, ang number 1 talaga na ma-recommend ko is use videos. Okay? Videos, UGC, content. Okay? Kumbaga, yung content mo is galing na to sa ibang tao. Pwedeng testimonials, case study, and so on. Ayan, UGC content. Sa TikTok, marami yan, yung mga nagre-review ng product. So, ito yung ilan sa mga most powerful na type of ad talaga nagko-convert na makakatulong. So, ngayon, hindi lang basta videos. So, kailangan, yung mga ginagawa mo na to is high converting. High converting. Ano ba yung high converting? Kailangan, pag nakita yung ad mo, talaga namang mapapa-click sila, mapapabili kapag nakita yung ad mo. So, yung ibig sabihin, high converting, ibig sabihin, may bumibili or may nako-convert dun sa ad na ginagawa mo. Kasi kapag low converting yung videos tapos UGC content mo, hindi rin siya magiging effective. Okay? So, ganun ka-importante yung tinatawag na optimization ng creative. So, paano mo siya ma-optimize, Coach J? So, ngayon, kung hindi nag-work yung creative mo, kailangan ka talagang merong gawin dahil hindi na siya nag-work. Baguhin mo. Kung pinipilit mo yung ganitong type of creative is ito yung nag-work sa akin, gusto ko itong gawin kasi mukhang maganda para sa akin, si Facebook na nagsabi na hindi siya nag-work. So, change strategy. Change different angle ng ad creative. Gawa ka ng bago. Okay? Change your strategy. Okay? By the way, hindi po tayo tree, no? Hindi tayo puno. Pwede kayong lumipat. Okay. So, next, no? Ito, sobrang importante din. Compelling ad copy with clear CTA. Ano ba yung compelling, Coach J, na ad copy? Para sa akin, yung compelling, ito yung kapag nabasa ko, makaka-relate ako. Kapag nabasa ko, babasahin ko. Mapapa-stop ako, i-consume ko yung copy. May mga advertiser kasi, hindi po lahat na talagang sobrang hindi siya ganun ka-compelling yung ad copy. Kumbaga, parang, may ad kasi na tinatawag na direct response copy. Meron din na tinatawag na value-based copy. So, kung narinig nyo na yun, value or direct. Both, it works. Okay? Value-based or direct response. So, kapag yung ganitong copy is
kinumbine mo, ginawa mo, parehas mag-work siya. Pero syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon mag-work yung direct. For example, ikaw yung business owner na biglang labas lang at wala kang pagkakakilanlan, or yung brand mo walang pagkakakilanlan. Tapos, ang ginawa mo, direct ads. Sale, 50%, 80%. Bili na kayo. Kumbaga push, parang push ka ng push dun sa ads mo na bilhin yung offer mo. And hindi ka pa naman kilala. Sino ba tong brand na to? Parang bago lang. And ngayon ko lang siya narinig. So, most probably, mababa ang conversion yan. Okay? So, paano mag-i-increase yung conversion? Paano matutulungan na mag-increase yung conversion? By creating value-based ad and copy. Value-based. So, ibig sabihin, value-based, ibig sabihin, ano to? Something na pwede mong i-educate mo na siya, or parang brand awareness about dun sa product mo. Pwedeng mga testimonials, pwede rin mga case study. Kasi dalawa to, hindi pwedeng direct ka lang lagi, hindi pwedeng direct response ka lang. Sa e-commerce, it works. Talagang mo yung mga viral item dati. Pero I think ngayon, kahit viral item, kailangan mo nang lagyan ng value base. Sa sobrang talino ng mga consumer ngayon. Talagang nagre-research sila, chine-check nila sino ba yung may-ari, sino ba yung nagbebenta na to, and so on. Dapat both ginagawa nyo po yung value-based and direct ads. Okay? So, sino dito nakakuha ng idea sa tip number 1? Ayan. So, type ka dyan sa baba ng value. Ayan. Okay? Value. Thank you so much. Sige, feel free to share kung tingin nyo nakakatulong din to. Sobrang big help po sa akin noon kung nakakapag-add ako ng value sa inyo. Ayan, share to your team. Hindi naman, not necessary naman, share mo sa profile mo. Kung meron kang group, meron kang GC, meron kang friend na nag-ads din, yan, share. Okay, so yun. Value. Sige, type value dyan sa chat. Yan, engage. Thank you so much. Okay, so pag-usapan natin, yan, dami ko pa sanang gustong i-explain dito sa optimization. Marami siya talaga, pero syempre gusto kong tawag doon, maituro yung mga tips sa inyo. Sige, bago tayo mag-move sa tip number 2, additional dito sa value and direct ads, kailangan ino-optimize nyo din po yung tinatawag na okay, sa ad po merong mga tinatawag na headlines. Okay, marami yan. Meron din tinatawag na description. Ayan, description. Meron din tinatawag na CTA. Meron din tinatawag na yung primary text, para familiar po kayo. Primary text. Ito po yung ad copy. Ayan. I believe ito lang. So, kailangan ito. Also, sorry, nakalimutan ko. Yung ad format. Sobrang importante nito. Ayan. So, ito dapat ino-optimize din natin. Yung headline, kailangan, example, ang headline mo, ganda ng brand mo, bagong labas, ano bang pwede? Hindi ko kasi, yung bagong brand namin na ipopromote. Pero, headline, example, ang ganda ng product mo, tapos ang headline mo, 50% off. Di ba? 50% off. Ito yung headline mo. Versus, okay, anong pwedeng alternative sa 50% off? So, ikaw yung mag-isip. Pero, something lang pwede mong example, depende kasi sa product, guys, ha. Kung yung product mo is consumable, pwede mong sabihin na, try it for 7 days. Example, meron kang bundle na pang 7 days ng product. Try it for 7 days. Subukan mo. Hindi mo siya directly binentahan. Kasi buy now, pag buy now kasi parang ganun din. Example, buy now. Buy now. Bumili ka na. Magmadali ka na, buy now. Nagmamadali ka, okay? So, better na headline is try it for 7 days with numbers. Sobrang ganda ng strategy nun. May numbers talaga. Pwede rin namang try it for 30 days kung 30 days yung supply. Kung supplement yan or kung ano man yung product mo. And nakadepende po sa product. Okay? So, ito, parang kinonect ko lang sa product na consumable product. Okay?
So, that's one of the strategy. Yes, money back guarantee. So, try it for 7 days or I will give your money in the next 30 days. So, kailangan clear lang sa'yo yung disclaimer. With the disclaimer po yan. It helps yun to increase the conversion. Yung guarantee. Sobrang ano nun. Sobrang ganda nun. Okay. So, ano pa ba? Sige, bago tayo sa number 2. Eto. Story. Okay. Plus sell. Okay? Natutunan ko to kay Real Talk Darbs. Story plus selling. Story selling. Ayan. Story selling naman po pag pinag-combine. So meaning, gumagamit ka ng story para mas makakonect yung mga tao bago ka magbenta. Example, may nagbenta sa'yo ng pampapayat na kape or chocolate drink. Tapos, directly, sinend lang sa'yo, ito yung, dito ka bumili, ito lang, walang testimonial, basta bili ka lang, promo kami. Sa kabila naman, sinendan ka ng story or personal story mo. Pwedeng video or pwedeng long post copy. Tapos sa dulo, kung gusto mong interested ka sa product na to, pwede mo siyang itry and wala namang mawawala. Tapos, story pa yung ginamit mo. So, mag-work doon, still, ito pa rin. Story. Pero syempre, ang call to action mo is leading na yan dun pa sa magbebenta ka. Story. Pero ginamit mo yung story as a big claims, testimonials, and proof na effective yung product mo. Kaya mo siya nire-recommend. Kasi kung story ka lang tapos hindi ka na magbebenta, okay, wala rin. Hindi rin good sa business yun. Kailangan meron kang ibebenta. Okay? So, story selling. Story selling. Okay? Gets? Alright, so let's move sa number 2. Tip number 2. Yan. Yan. Marami bang natutunan? Can you type dyan sa chat? Yes? Yan. Kahit ano, yes or value? Okay, eto. Masasabi ko siya ng misconception. Kasi may mga advertiser, and hindi po lahat hindi lahat ng FB ads guru or coaches online is tinuturo na wag na kayong maglagay ng targeting. Hindi lahat. And ako, talagang hindi ko pinapractice ng hindi ako maglagay ng targeting. Kasi nga, if you're targeting to everyone, di ba sabi, you are targeting to no one. Kapag tina-target mo lahat ng tao, hindi naman para sa lahat ng tao yung product and services mo. So, anong nasasayang? Number 1, yung investment mo sa ads mo. Yung impression. Yung mga piso, sentabo na ginagastos mo sa mga taong dapat hindi naman nakakakita ng ad mo. So, what's next? Okay, improve, relate ba? Hindi na kayo nagta-target ngayon? Mag-target kayo. Improve audience. Sulat ko lang ha. Bibigyan ko kayo ng mga tip dito. Pero hindi ko na i-tutorial or the demo. So, yeah. Switch tayo sa aking manual ko kasi sinuswitch okay. Improve audience targeting. Ano ba yung mga dapat nating gawin para ma-improve yung ating audience targeting? Okay? Ito. Kung ang product and services mo is pang high value, kailangan high value targeting din ang ginagamit mo. Okay. High value. Ito, yung product and services mo is high value, ibig sabihin, high value din yung tina-target mo. Example, ang binebenta mo dito is luxury items na, sabihin natin, pwedeng watch or lagayan ng watch, no? Maybe may mga nakikita kayong ganun. High value siya. Mataas yan. So, sino yung matatarget mo? Sino yung tatargeting mo dito? 18? Okay, ito ba? 18 to 65 plus? Or, mag-start ka sa demographics na talagang yun yung target mo. Pwedeng 65 din. 60. Sige, separate natin. So, ito yung una. Sa kabila, ang itatarget ko dito is mga 40 to 60. Okay? Sabihin natin, luxury watch. Yung product. Tapos dito, no targeting. Sobrang broad. PH, Philippines. Dito naman, with targeting.
So, anong tatarget? Dito na ako maglalagay ng mga interest. Siguro, pwedeng interest. Sorry, Rolex. Yung mga kilalang brand ng watch. Kasi directly, sila yung interested doon. Okay? Pwedeng ganon. So, ngayon, ano pa bang pwede? Kasi yung mga, example, mahilig sa Rolex, meron din silang mga interest na sobrang high value. So, hindi, not necessary kapag watch ang binebenta mo, watch din ang itatarget mo. Pwede nyo pong i-target or i-combine yung mga high value interest na tingin yung sakto dun sa sa binebenta nyo. Hindi ko sasabihin kung ano yun, para at least kayo yung mag-iisip nun. Pero, sample, Rolex. Tapos, dito, pwede siyang PH, pero ako mag-start ako dito sa specific region ba ang tawag doon? Example, NCR, Calabarzon, or pwedeng NCR muna. Ayan. Kasi itetest ko yung sa per region, kailangan kong malaman yung buying power ng base dito sa nakatira. Example, sa Davao, ayan. I believe maraming mayaman doon. Sa Cebu, ayan. Aralin mo rin yung mga top city, region sa Philippines na talagang mataas yung buying power. So, NCR. Kapag NCR, pwede ka mag-target po dito. Maganda dito sa Facebook ads. Pwede ka mag-target at exclude mo na yung mga ibang city. Example, pwede ka lang sa BGC. Pwede ka lang sa Makati. So, pa ba yung mga tingin mong QC. Yun ang yung mga ita-target mo. Location-based targeting. Okay? So, meron ka ng na-optimize mo na yung audience targeting mo. At hindi kayong no targeting 18 to 65 Philippines. Ang laking budget ang nasasayang. Yes, meron pong AI si Facebook. Tutulungan ka ni Facebook na hanapin yung mga right people dun sa creative mo. Pero hindi kasi lahat marunong paano gumawa ng proper creative or tamang creative na talaga namang kayang tumarget sa mga tamang tao. So, kung hindi mo yun nagawa, paano na kapag gin-apply mo yung no targeting? Diba? So, hindi mag-work. Relate ba? Type relate dyan sa chat. Ayan. Hindi na nga effective yung aking creative tapos hindi ko pa nilagyan ng targeting. Meron ba dyan gumagawa nito? Sige nga. Meron ba? Meron ba o wala? Sige. Kenji, thank you so much for tuning in sa ating live training po. Live training. Hindi po ito recorded. Sige, kung mamaya, no? Kung meron man, mag-check kayo dyan. So, yon. Okay, targeting. Binigyan ko na kayo ng targeting, ha? Ang daming strategy kasi sa targeting. Ang dami ko pang pwedeng i-share dito. So, syempre, i-share ko na. So, sa Facebook, meron po yung tinatawag na may training ako nito sa YouTube. Retargeting. Okay? Custom audience. Okay? Sa Facebook, mayroon pong retargeting. Ngayon, paano magiging effective yung retargeting mo by implementing yung ganitong strategy? So, sa Facebook, ito po, yung custom audience na to, ito yung mga nanonood ng videos. Watch, video, visits. Kung meron kang website, pwede mo rin ilagay kung ilang oras sila doon or specific link. Sa videos din naman, pwede mong iset kung tinatapos ba nila lahat ng mga ad video mo o lahat ng pinopost mo doon sa page mo. So, meaning, kapag tinatapos ng mga audience na to, yung mga videos mo sa YouTube, sila yung mga taong sobrang highly interested at highly, kumbaga, mga hot audience, qualified audience, na dapat pakitaan mo ng ad mo. So, ngayon, i-retarget mo sila. So, i-retarget mo, hindi na yung interest. Ang tinatarget ng ad mo, yung mga taong nagpakita na ng interest. So, yun yung Facebook. Ang concept ng Facebook ads, para sa akin, okay, is maghanap ng mga taong interested. Okay? Mga taong interested at huwag ipakita sa mga taong hindi interested. Okay? So, kaya merong retargeting. So, sa retargeting, hindi mo na ipapakita sa mga taong hindi nagpakita ng interest. Meaning to say, hindi ka gumagastos sa FB ad sa mga taong hindi talaga bibili. Gets ba?
So, ganun ka-powerful na yung retargeting or yung custom audience sa Facebook. Search nyo na lang po. Meron akong YouTube training nito. Tutorial step by step. jgregory.com retargeting Facebook ads tutorial. Ayan. Sa YouTube naman. Marami rin sa Facebook search. Sa YouTube, marami rin nagtuturo niyan. Pero, napaka-importante po na yung Facebook ads is alam natin na ganun yung concept niya. So, hindi na natin dapat pinapakitaan yung mga taong hindi naman interested. Kasi nagbabayad tayo tapos tingin lang sila, daan lang ng impression, gumagastos ka pero hindi naman talaga sila bumibili. So, dapat na-exclude na natin sila. Okay? Exclude. Exclude. Exclude yung mga low intent audience. Ayan. 2, anong reason ito? 2, reduce ad spending. Ayan. Para mapababa. Pero hindi po 100% kumbaga 100% ma-exclude mo lahat ng mga not interested audience. May mga time pa rin na may mga masasama dyan, talaga hindi interested, pero mataas na yung chance na yung mga audience mo na to is sila yung interested. Kasi custom audience na yun. Lalo na kung na-master mo yung custom audience sa Facebook ads, nag-invest ka ng time paano nag-work yung custom audience, sobrang sobrang effective nun. Okay? Ayan, so gets na ba? Gets na yung targeting? Ayan. Gets na? Hindi lahat interest based lang. Yes, interest based. Consider interest based. Consider pa rin yung location based targeting. Okay, ito interest po ito. Also yung age with targeting, yes. Ayan. Tapos hindi po ako gumagamit ng 10 plus targeting sa per ad set. Maximum ko na yung 5, pero ang rule of thumb ko is 2. 2 hanggang 3 na targeting. Tawag ko doon is flex targeting. Yan, flex targeting. Okay, so yun. Proceed tayo sa ating grabe no, parang masterclass na pala itong ginagawa natin. Okay, so nag-enjoy naman ako sa training, kaya okay lang. Ayan. Hopefully nag-enjoy kayo. Or ako lang nag-enjoy. Ayan, type nga dyan sa baba. Nag-enjoy, coach? Yes, nag-enjoy naman. Ayan. Sige, let's proceed. Ang next natin na pag-uusapan is budget. Ayan. Sino dito? Ayan, bago tayo dun sa next tip, no? Budget allocation tips. Sino dito yung nag-spend sa Facebook ads ng at least 10,000 pesos sa loob ng isang buwan? Meron ba? Sige nga. Kahit 10,000 pababa. Meron ba? Ako yon. Type mo dyan sa baba, 10K. Yun na lang. 10K. Huwag mo itatag si Alan, ha? Lasa lagi mo lang 10K. Okay na yon. Ayan, meron ba? Gusto ko lang malaman. Mukhang mga mga generous sa Facebook ads. Wala ditong nagbabudget ng 10K pesos per month. Meron ba? Sige nga. Laki ng talo ko. Sige. Mukhang wala. Meron naman. Sige, siguro, increase na natin. 50,000 per month. Yeah, 50,000 per month. Kung ikaw yon, lagay mo dyan. Tapos, 100,000 per month. Ang next, kung ikaw yon, gumagastos ka ng, nag-i-invest ka. Guys, palitan natin yung gastos sa invest sa Facebook ads, ha? Kasi ang ads is investment sa business mo. Kumbaga, nagbabayad ka sa Facebook ads para makatulong yun sa business mo. Okay, magkaroon ng ROI. Hindi siya gastos. Kumbaga, fuel siya. Okay, 100K na, no? Meron ba diyan? Meron ba sa baba? Wala. May tataas pa ba? Wala pang 10K. Okay lang yun. So, nasa below 10K. Yung iba naman, kung 100K per month, lagay mo. Ayan. Ako, nag-invest ako ng 100K per month. Okay, sige, increase na natin. Mukhang malalaki budget nito. If you're spending at least 1 million pesos per month sa Facebook ads, type dyan sa chat. If you're watching ng replay to, go ahead, i-type mo. Yun lang. Pero, I believe meron pa dong more than na nag-spend ng Facebook ads. Okay? So,
Ngayon, ang tip ko kasi is add budget allocation. It doesn't matter kung 10K, 20K, 50K, 100K, 1 million per month, or 100K per day, or 1 million per day ang budget mo sa ads. Sa international, may mga ganun po And I believe local, meron akong na-meet before na ganun yung ini-spend nila sa Facebook ads, ng mga e-com time. So, budget allocation. Dito na pala ako. Ayan, budget allocation. To optimize your ads, of course, yun yung goal natin. So dito, siguro gawa tayo ng scenario. Monthly, ang budget mo is para doable sa lahat, 30K per month. Ngayon, paano mo to i-allocate sa ads mo? Okay? Paano mo siya i-allocate? Kasi 1K per day lang, 1K per day, to be exact, ang budget mo, 30K yan. 30 times 1K. So, paano mo siya i-allocate? Mag-run ka ba ng ads? Tapos 1K a day lang? That's it. Okay? So, ang gagawin ko dito, meron akong dalawa dito, 1 and 2. Ang tawag ko dito is test. Testing campaign. And retargeting campaign. So, ito na yung budget allocation. So, yung iba ang tawag dito, prospecting campaign, and so on. Kasi mga cold leads po yun. Kumbaga, naka-interest base yung mga bago mong ilo-launch na ads. So, kung 1K a day, ang babudget ko dito is 800 pesos. Dito po 800 pesos a day. Then, dito naman is 200 pesos a day. Testing campaign. So, sa campaign, pwede po kayo mag-set dun sa campaign ng budget, CBO. Pwede rin naman sa ad set. So, kung sa ad set mo siya i-set, so itong 1, pwede kong mag-create dito ng 2 ad set. Dito ko na lang ilagay That's 400 per set. Ad set. So, dalawa. So, dito sa retargeting, 1 ad set na lang to. 1 ad set. That's 200 per set. So, allocated na yung 1K budget mo per day. Okay? So, pwede mo, dalawang campaign po to hindi po natin, etong 2 campaign, dito yung connected sa 1. Dito yung connected. So, dalawang ilo-launch nyo. Bakit kailangan i-separate at hindi mo ihalo dun sa testing campaign? Napaka-importante kasi dun, kasi gusto mo ma-separate yung audience. Gusto mong ma-optimize yung ad mo ng magkaiba. Iba ang optimization ng retargeting at testing campaign ad na based on my experience, iba talaga sila. Retargeting, matagal. Pero yes, sobrang taas ng ROAS. Testing campaign naman, mababa ang ROAS. So, budget allocation, ganito. So, kung ang budget mo is 300K per month, so, magiging 3K per day. Ayan, sorry. So, kapag 300K, so, baguhin naman natin. Ganito ang mangyayari. Ayan. So, nakadepende rin sa budget. Ngayon, medyo malaki na to 3K per day na ang budget mo. Kung di ako nagkakamali, calculator ko muna para hindi ako magkamali. 3K times 30. Ay, hindi. 90,000 pa lang to. Magkano ba ang, sige, 300K divided by 30. Anong sagot? 10K. Ayan, 10K a day na pala. Okay. Nice. So, dito medyo malaki na po ito. So, dito, hindi po directly 10K a day ang i-allot ko. So, medyo lalakihan ko na ang budget for retargeting. Since lumalaki na yung testing campaign budget mo, kailangan lakihan mo na rin yung budget mo. Pwede ka hanggang 8,000 to then 2,000 naman sa retargeting. Okay lang yan. Pero sa 7,000 kasi guys, sobrang dami ng taong nakakakita ng ad mo. And I believe marami na rin yung pwedeng potential buyer dun sa 7,000 people. Hindi po 7,000 lang Approximately, bibigyan ko kayo ng numbers. Dito po sa Philippines, ang CPM or yung tinatawag na cost per mil, okay, every 1,000 impression. Ang gastos dito sa Philippines kapag maganda ang performance ng ads mo is 100. Ayan, 100 to 200. So meaning, sa 1,000, that's example, sa 1,000 tapos 100 yung cost per mil mo. Sa 1,000, meron kang 10,000, okay,
impression. Okay? Sa 7,000, that's 70,000 impression. So, sobrang dami na nito. Ngayon, ang gagawin mo, ang strategy mo is kuhanin yung, let's say sa 70,000, 10% lang yan yung mga talagang highly interested or nasa gitna na nagpakita na ng interest. So, kung 10% ng 70,000, that's 7,000. Ito na yung mga sabi natin mga qualified na leads. Marami pa rin yan. So, sa retargeting mo, ito yung iti-retarget mo. Yung 7,000 people na yun. So, ads mo, mag-i-spend lang yan. And ang mangyayari, dahil medyo malaki ang retargeting budget mo, that's 3K a day, every time na nag-scroll sila sa social media, sa Facebook, lagi kang nakikita. Kasi malaki po ang budget mo sa retargeting. Kapag maliit naman ang budget mo sa retargeting, yes, mapapabalik mo silang mapakita ulit yung ad mo. Yun lang, baka bumili na sila sa ibang competitor mo. Kasi ang bagal mo. Pinagalitan na. So, yun, 80-20. Ayan, 80-20 rule. Ayan. 80-20 rule. 80% test ad, 20% retarget. Okay, retargeting. Okay, so gets ba? Can you please type dyan sa chat? Gets. Yan, yun yung keyword, gets. Okay? Paano naman nagagawa ng testing or ano yung pagkakagawa ng ads? Hindi ko ma-demo kasi may marami kong gustong i-share. Next na lang po yun or sa mga YouTube ko, nandun po yun. May mga training ako. Ha? How to set yun? Nasa YouTube ko po, paano mag-set ng retargeting step by step. Meron akong 30 minutes free video training na ginawa sa page. Sa YouTube ko, in-upload ko yon. Pwede niyong puntahan. Mamaya. Ayan. Okay, gets? So, let's proceed. So, ngayon, ito po yung budget allocation, ha? Naibigay ko na sa inyo. Budget allocation. 80-20. Ako, 70-30. And depende sa rule. Ikaw naman kasi magsiset ng rule, hindi naman ako. Pwede nga 50-50 rule eh. Pwede po yun, ha? Nasa sa inyo po yun. Or 90-10. Nasa sa pero ang pinaka-best is 80-20, 70-30. Okay? Para talagang lagi kang nakikita dun sa social, sa feed niya. Okay, so marami pa akong i-share. I believe hindi ko matatapos to lahat na i-share sa inyo. So, bibilisan ko lang and i-share ko yung pinaka last two most important tips na dapat gagawin nyo. Okay, so number 4 na tayo. Okay, ang apat na. Number 4. Okay, so sa number 4, ang kailangan nyo dito, okay, is to improve. Okay, improve na to ha. Ito hindi na po ito related sa ads ha. Kasi ang pinag-uusapan natin is ads. Pero paano naman yung outing operation? Paano naman yung ginagawa mo outside Facebook ads? So, kailangan, nag-i-improve din yung iyong conversion. Okay? Improve conversion rate. Okay? Or yung CRO. Conversion rate po yan. CRO. So, paano na-i-improve ang conversion rate? Pwedeng dalawa. Meron kasing mga advertiser na meron silang website, may landing page, may button, buy, or try, and so on. Ito yung A. Ito yung isang advertiser. Sa kabila naman, okay, sa B, dito is ano lang to, DM, direct message, dun sa page. So, ang i-improve nyo dito unahin natin si website or sa funnel. So, ang i-improve dito, marami pong dapat i-improve. Ayan. So, pag sa website, okay, so website, okay, website, or a funnel, landing page, marami ditong kailangang improve. Ito lang yung mga ilan sa mga tips. Okay, na pwedeng, number 1 is kailangan mobile friendly. Yung ano mo, yung landing page mo or website mo. Kasi na-open sa mobile. Kasi 80% ng traffic is mobile. 80%. More than pa kuminsan. Tapos, ang ini-improve mo rin dito, yun yung mga CTA mo, paano mo sila ini-instruct, and yung checkout process. Ito, sobrang importante nito. Checkout
Ito na kasi yung magko-convert sa kanila. Kapag hindi optimize yung checkout process ng website mo or landing page mo, kukunti ang bibili. Okay? Additional, social proof. Kailangan meron kang social proof. Testimonials, reviews, guarantee, and so on. Okay? So, yun lang po, yung guarantee. Okay? Kung meron kang money back guarantee, dapat meron ka yan. And so on. And then, pwede kang mag-offer dito ng pop-up strategy. Kapag nag-exit sila dun sa landing page mo, wait. Okay? There's more. Very limited. Marami pa guys, pero ito lang yung mga ilan sa mga tingin ko makakatulong sa inyo. Ang pinaka-importante sa akin dito, itong mga, ito, lahat naman po ito is importante na dapat. Pero kung ililist ko siya, number 1 na pinaka-importante dito is checkout process. Okay? Yes. Number 2, social proof, guarantee, and ito number 5. That's a website. Ito po yung website of funnel. Hindi ko na kayo bibigyan or sample. Meron ba akong nagawa nito before? Yeah, meron ako. Papakita ko sa inyo. Meron akong i-share sa inyo, guys. Okay. Very quick lang. Sobrang simple ng strategy na to, pero converts po ng sobrang lupit. Ayan. So, yung nakikita nyo na to is e-com funnel, e-com landing page, e-com website. Pinag-uusapan natin how to optimize yung iyong funnel. So, kung titingnan nyo dito, ayan, makikita nyo dito, web optimize po yan. Inspect. Tapos, pili ka dito ng iPhone. Meron ba ditong 16 Pro Max na fully paid? Ayan, 14 lang. Pero, same lang naman yan. Galaxy, S20 Ultra. Ayan. So, optimize. Ibig sabihin, pag tinignan siya sa landing page, website, ganyan yung tsura niya. Maganda. Okay? So, anong next in-optimize dito? Mobile friendly, di ba? Dapat 80% ng traffic is nasa mobile. Nakikita nyo tong checkout process, sobrang simple. Ang tawag dito is two-step process checkout. Okay? Take note nyo to. Yung strategy na to, ang tawag dito is, okay, isusulat ko para di nyo makalimutan. Ang tawag dito sa strategy na checkout na to, ayan, sulat ko para hindi nyo makalimutan, is micro commitment. Yan. Natutunan ko to dun sa 50,000 peso course na in-enrollan ko. Sobrang lupit. Micro commitment. So, meaning to say, kailangan pala, dapat, nag-a-ask ka muna ng parang micro, slight lang, na commitment para mag-convert sila. Kaysa directly na maglalagay na sila ng contact information, ito na yung bibilin mo, and so on. So, dito, merong micro commitment. So, mag-enter muna sila, kaya 2 steps siya. Ayun yung micro commitment. Buy now, with 1 click, ito yung button, then saka sila pipili ng payment method. Ibig sabihin, meron muna siyang ginawa. Pero hindi siya pumunta sa ibang pages, add to cart, view cart, and so on. Sobrang hindi ko po yun nire-recommend yung dami nilang pages na pupuntahan. Tawag doon, add to cart, checkout. 3 na yon. Ito, click ads, enter details, that's it. Place your order. Okay? So, type nga dyan sa baba, micro commitment. Ayan, micro commitment. Ayan, two-step checkout process. Kumbaga, maraming type of checkout pwede nyo pang ma-optimize yan. Pero, on my experience, ito yung talagang nag-work, hindi lang sa e-com product. Okay, so next natin na pag-uusapan, okay, is yung mga other things na makakatulong sa inyo para mag-improve yung website. Nakikita nyo dito, meron pong mga testimonial. Ayan, why mo pipiliin itong kape na to? Tagalog. Testimonials, reviews, screenshot. Dito nga, walang video. So on. Try it. And so on. Okay, nice. Nice. Simple lang to, pero alam nyo ba, yung sobrang simple lang funnel na to, it converts talaga ng sobrang dami.
approximately mga 10,000. Ano yun? Customer ba yun, Coach J? Mga 10,000 boxes lang po. Approximately. Or more than pa dun. Okay, so next. Pag-usapan natin, na-share ko na sa inyo, nabigay ko na sa inyo yung micro-commitment strategy ko. By the way, wala akong sekreto dito na tinatago. Lahat po ng alam ko at alam ko na makakatulong sa community ko is binibigay ko yun for free. Okay? So that's my goal and intention. Kung ano mo yung skill na meron ako and based on my experience is ma-share ko rin po yun sa inyo and hopefully makatulong sa business na meron kayo. Okay? Or client. So next natin, nakalimutan ko na. Dito sa DM, ito DM, direct message. Ibig sabihin, nag-send message po sa page. Paano ma-optimize yung conversion rate kapag sa DM? Anong gagawin? Okay? Kailangan meron po kayong process. Plus script. Lagyan natin ng proven. Proven and personalize. Ayan, that. Personalize. Process plus proven and personalize script. Kasi kung ang process nyo parang nakabot lang tapos yung tawag doon, yung mga script nyo ulit-ulit lang, parang mabuboring po yung mga mag-i-inquire doon sa page nyo. Hindi siya mako-convert. May mako-convert pero ilan lang. So kailangan sa process nyo, especially kung meron kang admin, number 2, yung chat support mo, sabi natin sales. Ayan, sales para maganda. Sales team na nag-handle ng mga inquiry. So, kailangan meron ka sa kanilang training pagdating sa sales. Kasi sila yung magbebenta. Hindi lang po sales, kailangan meron din silang closing skills. Ayan. Sales and closing skills. Kasi sila po yung magbebenta. So, sila din yung magbibigay ng personalized script, sila yung makikipag-chat and so on para ma-increase yung conversion. Mas maraming bumili. And by the way, meron akong nakalimutan dito. Okay? Kung website or DM man lang, website or DM or itong direct message sa page ang gawin nila, dito ko na ilalagay yung tip na yon. Additional tip to para sa dalawa na yon. Mapa-website or DM, this one. Offer. Ayan. Ano itong offer, coach? Ito yung binebenta nyo po. You need to improve yung offer mo. Improve, adjust, and position siya as an irresistible offer na hindi nila kayang tanggihan kapag inalok mo sila. So, meaning to say, eto wala tong kinalaman sa Facebook. Bakit hindi ka nagkakaroon ng result sa Facebook? Walang sales, walang benta. Ang problem pala, hindi naman sa Facebook. Ang problem is sa process. Diba? So, hindi lahat sa Facebook. Okay? Huwag nating sisihin si Mark Zuckerberg. Kumbaga, dapat magpasalamat nga tayo kay Mark Zuckerberg kasi na-invento niya yung Facebook ads and sobrang daming mga businesses sa Pilipinas na talaga namang natulungan ng platform niya, ng Facebook ads, na talagang maraming mga businesses, online businesses na naging successful sa tulong ng Facebook ads. And ako, talagang parang living testimonial talaga na sobrang laking tulong sa akin ng Facebook ads. And I believe sa inyo rin. Okay? Alright. So, yun. Last tip na pag-uusapan natin. Last na to. Okay? Marami pa sana pero very limited time lang ang aking live. And hopefully masagot ko yung ilang katanungan. So, ito yung isa sa mga parang hindi natin nakikita na ito pala yung solution para mapataas ang ROAS. So, yan. Siguro ganito. Kung merong makakasagot ng last tip ko na to, ayan na. Meron akong free na ibibigay. Free 1 hour coaching na ibibigay. Iko-contact kita, i-add kita as a friend, schedule kita ng call, and magkakaroon tayo ng free 1 hour coaching. Zoom lang po Free 1 hour coaching via Zoom kapag nasagot mo yung last tip na to. Kapag nahulaan mo kung ano to. To increase your ROAS, yung return on ad spend, ito yung isa pa, okay, additional dun sa mga naituro ko na kailangan mong gawin. Wala pa to sa sinabi ko sa naapat ha. Okay? So, kung may makakaalam, kung may makakapagsabi, ayan, schedule na tayo ng call.
May message kita. Bukod dun sa call, bibigyan pa tayo ng pre-access sa course ko. Mga courses ko na marami doon. Free. Free na din yun. Pero isa lang po ito ha. Hindi to para sa lahat. Sige, go ahead. Ano yung last tip na yon to increase your ROAS? Ayan. Kailangan ko bang magbigay ng clue? Ayan. Ito po. Bigyan ko ng clue. May nakasagot na yata. Yan, may nakasagot na ba? Okay, consistency, sabi ni Peter. Sherwin, thank you so much for watching. Ayan. So ito, para makuha nyo yung free 1-hour coaching sa akin directly plus access sa mga courses ko for free, walang bayad. Ano yung isa pa, pero marami pa po yun. Marami pa ako sana gustong i-share sa'yo. Pero isa to sa pinaka-importante. Okay, offer, nasabi na po. Ads, nasabi na rin. And 3 lang siyang letra. Okay, 3. Ads, ADS. 3 po yun ha. Non-stop learning. Thank you so much. Yan, sige. Engage. Ayan, irresistible offer. Jeff, thank you so much. Yung iba, sige. Hula lang kayo. Walang limit kahit i-type nyo. CPM, go ahead. Malapit na. Ayan. Ayan. Scroll stopper, so on. Yung iba, sige. Bigyan ko kayo ng 30 minutes. Hindi naman. 30 seconds. Ayan. Malapit na. Mindset. 3 letra po. KPI, Godo. Okay. CRO. Conversion rate po yun. Nasabi na natin. Cost per click. Nasabi na rin. TPA. ROI. Sige, sasabihin ko na. Wala yatang mananalo. Sayang naman. Next time na lang. Sige, go ahead. Next time na lang ba? Sige, meron pa nagchat-chat eh. Baka may naisip kayo. Sige lang. Malapit na. Sige, baka mag-overtime tayo. Sasabihin ko na po sa inyo. Ayan. Sasabihin ko na po sa inyo na wala pong nakasagot. Ito po yon. So, ibig sabihin, hindi natin siya napapansin at later on lang natin siya na-realize na importante pala talaga to para ma-increase ang ROAS. Wala pa rin po. Ala, sayang, sabi ni Ariel. Okay lang, attend ka next time sa next training ko. Magpapaano ulit ako. Pa-free. Ayan. Hahaha. Okay, so ito na po yon. Wala na pong magta-type. Ito na po yon. AOB. So, anong ibig sabihin ng AOB? Average order value. Yan, AOB po. So, anong mangyayari, Coach Jay, kapag mataas ang AOB ko? Automatic tataas ang ROAS mo kasi lumalaki po ang benta mo. Kumbaga yung average po, hindi siya nakadepende kung magkano yung offer mo. Example, yung offer ko kanina. Ito, bibigyan ko kayo ng parang talagang scenario or sample. So, ang AOB nito, hindi ako nagkakamali before. Ito, tanggalin ko na nga itong baka ma-confuse kayo dito. Yan, ito po. Ang AOB nito, hindi po 300 pesos. So, kung in-offer ko po, parang 1 box lang, tapos hindi ako nag-offer ng other boxes, ang AOB po nito, on average po, 900 pesos. So, kung hindi ako nag-offer ng additional bundle, hindi tataas ang aking average order value. And maaapektuhan din yung aking ad spend kasi nga, maliit lang ang nabibili nila. So, meaning to say, sa business natin, dapat meron din tayong ganun. So, etong questions. Paano mapapa-increase yung average order value? Yun na po yung next questions ko. 'Di ba? Yan, JC, tama. Sabi ni Jeff, tama. Okay, nasagot na. Wala pong nakasagot. Ayan, sorry. Sige. Ito po yung gagawin niyo. Ayan. 3 lang. And last tip ko na to. Bago ko sagutin yung mga katanungan. Para mapa-increase yung average order value, is mag-o-offer tayo ng, and depende po to sa business ha, ang ginawa ko dun is nag-offer ako ng bundle.
bundle. And then, kung di nyo po matatanong, meron po yung upsell. May tumatawag po doon. Cross-sell. After ng parang order confirmation, merong magko-confirm and iaalok kung isa lang ang binili niya, let's say 300 lang ang nabili niya worth 1 box. Ma'am, baka interested po kayo sa aming special offer na 3 boxes instead of paying yung 900 pesos, ibibigay po namin sa inyo to for only 699. So 200 pesos po ang na-save nyo. Okay po ba sa inyo yon? Plus, bibigyan ko pa po kayo ng freebies or libreng mug. Irresistible naman yung upsell line. Sige po, bilhin ko na. So instead of 300 lang ang binili niya, naging 900. So tumataas po yung AOV, yung average order value. So mako-compute yan overall dun sa cost sa lahat ng customers mo. So dun mo siya titingnan na hindi siya dapat per customer yung AOV. So as long ang goal sa AOV is mapataas yung order value at hindi ka dapat nakadepende dun sa kung magkano yung offer mo, yung unang offer mo. Okay? So ayun, nasabi ko na dito, yung tinatawag na limited time offer. Yan. So, talagang sabihin mo na limited lang yung offer mo to create urgency. Kasi may pwede siya, like sa SM, ayan, SM, yes, lagi naman talaga silang sale. Pero legit po yung SM, may mga talagang time na talagang sale sila at mabibili mo lang siya na sa araw na yon or sa time na yon. So, pwede mo yung i-implement yung mga limited time offer. Okay? So, next is you can provide discounts or bulk orders. So, provide discounts, bulk orders, solid to. Example, 300 lang yung per box mo tapos merong interested. Interested po ako sa 10 boxes para hindi na ako magbabayad ng shipping paulit-ulit kasi dadaling ko sa abroad. So, bulk order na yun, 10 boxes. So, automatic, additional yun sa AOV mo overall. Yung provide discounts naman, ito pwede mo siyang i-apply dun sa mga let's say sa 3, sa 5 boxes, bibigyan mo siya ng special discount. Ayan. So, basically, yun po yung ilang process paano natin mai-increase. Ito, wala na po ito ha. Paano natin mai-increase yung tinatawag na average order value or yung AOV. Ayan. Okay? So, guys, yan. Kung meron kayong mga katanungan, ayan, let me check kung meron kayong katanungan. And before that, no, kung nakakuha kayo ng value, marami kayong natutunan or hopefully nakapag-take down notes kayo. Ito yung reason ha. Dapat nagte-take down notes kayo sa kahit hindi sa akin or meron kayong training na napanood ng live kasi po starting February 19, I believe 19 more than no. In the next 30 days, lahat ng mga live sa Facebook is madi-delete automatic. Ibig sabihin, lahat ng mga sinusubaybayan mo ng mga live streamer or mga training na live, mawawala na yon. So, anong solution mo doon? Dapat nagtitake down notes ka para hindi mo makalimutan. Ako naman, ang solution ko doon is dina-download ko po. And this one, yung live na to is automatic recorded naman to. Kaya, parang optional na lang to download. So, after kong ma-download, pwede ko siyang i-re-upload sa YouTube ko. Siguro sa YouTube ko na lang i-upload. Then, magla-live na lang ako dito sa Facebook. Okay? Thank you. Yes, ina-upload ko to sa YouTube. Yun naman yung backup strategy natin. Okay? Kasi yun nga yung kay Facebook eh. Tatanggalin na niya yung mga live, i-delete niya after 30 days. Nag-live ka, after 30 days, deleted. Pero ino-notify ka po. Alright, so yun, maraming salamat. Thank you so much for watching. And kung hindi ko man nasagot yung mga katanungan nyo, hopefully marami kong na-add na mga tips, value, and mga actionable steps na pwede nyong i-apply as soon as possible, pwede nyo ma-implement. Kumbaga, one step at a time. Paano ma-increase yung AOV? So, dagdagan mo ng mag-upsell ka. Paano tawag doon? Balik tayo dito. Ayan. Paano ganda yung CRO, yung conversion rate? Improve mo yung funnel mo, yung website mo. Implement micro-commitment. Okay? Number 3, budget allocation, 80-20 rule. Number 2, paano mag-improve yung targeting at hindi mga taga-cross-tick rub yung nakakakita ng ad mo? Yan. Ad targeting.
And number 1, to optimize your ad creative, implement yung value-based and direct response ads, improve yung headline, CTA, primary text, other format, hindi ko na po na-explain kanina. Pero, yun, use video or implement UGC and so much more. Alright, so guys, maraming salamat and that's it for now. Thank you so much for tuning in dito sa ating live training. Once again, this is Coach Jay. Kung marami ka natutunan, please share this video, like, and kung nasa YouTube mo ito napanood, subscribe. Thank you so much for watching. God bless everyone and good night. Bye-bye!